si Vice Ganda, wala sa karapatang magsalita doon sa Presidente Marcos. Ka namin, Pangulong Bongbong Marcos, kung gusto mong magkaroon ng magandang legasiya, ang pangalan mo, ipakulong mo lahat ng magnanakaw. Nakatingin kami sa iyo, Pangulong Bongbong Marcos. At inaasahan ka namin, hindi dahil sa idol ka namin, kundi dahil sinaswelduhan ka namin at inaasahan namin na tutuparin mo ang inuutos namin mga employer mo. Kami ang nagpapasahod sa inyo. Tapos na ang panahon na natatakot tayo sa gobyerno. Takutin natin ang gobyerno dahil ang kapangyarihan nasa sa atin, wala sa kanila. Nakatingin kami sa inyo. Ipakulong. Lahat ipakulong. Pawiin ang mga ari-arian. Bawiin ang mga ari-arian. Pati atay, i-donate. Ibigay ang atay. Pati mata, i-donate. Walang ititira kasi nga, hindi tayo pwedeng maawa dahil mga... Maraming salamat sa inyong lahat. Vice Ganda, wala sa karapatang magsalita doon sa Presidente Marcos. Tignan niyo muna ang sarili niya kung matino siya. Hindi, ma'am, Lahat sila. Hindi nila alam kung anong gagawin nila sa pera, sa sarili nila. Hindi sila makontento. Niraan yung dulce nila, gusto pa nila isusek. Pakasawa sila sa kayamanan ng kurang nila. Mga ewan ko lang, na hindi marunong maawa. Ang may gawa yun, half Chinese, half Filipino. Tinatawaran lang tayo ng Chinese. Yan ang gusto mangyari ng Chinese na magpatayan kayo. Nilalason nila yung isip ng mga kabataan. Imbis na ipayo, iba ang payo ginagawa nila pagkakamali. Hanap buwan, parang may pagpilit na po. Lalo sa lugar namin ang mga adik. Ito, lang nangyari sa po. Kaya mga kabataan na doon, dinadasal ko na lang sa araw-araw sa kanila. Huwag na balang natin sa kanila. Ang bahay na hindi nagpretenta ng bahay. Yung iba, katulad sa lugar namin. Hindi kayo napabahay na tiga-Balot, saka tiga-Bulacan, Cavite. Anong ginawa ng mga adik? Pinagbebeta yung bahay nila para may pampunan ng siyapo. Dapat yun. Ayun meron na silang bete-nim. Binigyan ng pabahay na maayos. Anong ginawa nila? Bineta nila sa Bulacan. Bumalik naman sa dati kawin sa akin. Hindi yung mga taga-Maynila, wala. Gawa ng taga-Maynila magbeta ng bahay pag nagbibili na yun ng gobyerno. Nakakalimot sila magdasal. Sila ang kailangan natin. Dapat makaalala sila magdasal. Huwag kayong gumaya sa magulang na hindi walang respeto sa mga anak. Kayain yung magulang ng ikatatawa sa inyo na suporta, yun ang gayahin ninyo. Pero huwag yung gagawin na ginagawa sa inyo na magulang ng pagkakamali. Dahil katulad na maraming bisyo, mga gaya, huwag yung gayahin magulang nyo. Alam nyo tama o mali. Lalo sa lugar namin, puro mga ato. Saan ba kayo, Nay? Barangay 61. Pagpuno na yun, maraming sitiganin sa buhay. Buti pa kayo, Nay, oh. Kahit may edad na kayo, nag-ano kayo, yung iba, naku. Kami umaga sa anak. Tama yun, Nay, masasaktan ka lang. Oo, marami na kami. Pangatlo kong anak, saka sa... Kasi may sarili-sarili na silang buhay. Oo, pero nakatira pa sa akin pa. At ako pinalaki ko. Ayun, magkita na. Hindi, mabait yun, Nay. Tapos sana ko dito ako, tapos Mabait yun. Hindi pa lang ngayong lumalabas. May kanya-kanyang timing yan, Nay. Kaya nga eh. Hintay ko lang ang timing niya. Oo. Tapos sana pinagsasabi. Ang kadugo natin yan. Kaya nga. Dinadasal ko na lang sa araw-araw natin. Wala lang po. Diba kumaan sa may ilalim ng tulay? Sige po, Nay, kung saan niyo po gustong dalhin.
ka ba dyan matagalan, Nay? Natagal ang bandi. Oh, mas madali sana ron. Doon, Oo. balik tayo. Isang diretso ka lang doon, dyan parami kang ikutan. Maraming kitang baki. Hmm. Ano sinabi yun? Sinabi yung diretso. Okay, diretso tayo. Balik tayo. Boto pa si nanay, oh, mataga, oh. Ilan taon na kayo, Nay? 55. Oh, 55. Hoy. May atid ka yata dyan, ah. Hindi sumusuko si nanay kahit maulan, no? Wala na akong budget, eh. Pangkain. Saludo ako sa inyo, Nay. Yung iba, nag-aantay lang ng ayuda. Naku, Diyos ko. Pag hindi nabigyan, masama loob, no? Parang katulad ng lugar namin, ang mga adik. Ito, wala niya yata 40. Galit pa sila, no? Totoo yun. Wala nang ginagawa sa ano. Bansa. Oh, wala nang ambag sa gobyerno. Wala na nga. Wala pa na ano, galit ka. Pag hindi nabigyan ng ayuda, galit pa. Galit ka. Hirap lang sa kabataan ngayon. Nagbahay mga kabataan ngayon, kung sila dati. Yung kapalaran nila, yung ano nila, inaasa nila sa ano. Dami na yung mga ano, yung mga video. Nahanap buhay, parang may pagpilit sa po. Oo. Napakain sa mga anak. Pinambibisyo pa, kaya tuloy yung mga anak, paglaki yan. Wow, ganun din. Kaya nga, eh. Iunahin mo na, Sophie. Nagkirang Rocky. Kaya Oo, ganun na. So, nasa magulang din po eh, no? oo, totoo yun, totoo. Pero mo, ang asawa ng Diyos, nakakamiss ko ate. Tatay ko walang pinag-aralan, nanay ko grade 3. Dito lang dyan nanay ko. Tatay ko naman Leyte, Samar. Eh, umalis yun. Nagsakay sa bangka. Eh, nung araw, walang ano, sita-sita nung araw. Oo, dati lumangoy ka lang, nasa Maynila ka na. Oo, totoo yun. Walang bayad yun. Walang pwede, bayad sa eh, no? barko. Angkas ka lang sa ano, likod ng barko, pwede ka na makain Makita eh. lang ano, makakita lang ano. Maynila. Mahinda. O kaya sabay ka lang sa mga isda eh, no? Oo, mahinda. Ganun ginagawa nila. Eh, lumayos yung tatay ko, 10 taon. Yun yung hirap na nakala nila madali buhay sa Maynila eh, no? Oo, sawa naman doon yung tatay ko. Kahit hindi nakatuto ng beke o ano man, awa ng Diyos hindi nagsabo. Pabayan mo lang sa kasugaron. Meron magkarera ng kabayo dyan sa Blumentritt. Tapos, nagsusugal. Pababay. Yun lang. O pogi pala tatay mo na eh. Oo, pogi talaga. Takot ang ilong. O pogi pala. Ilan kayo magkakapatid na eh? Ako, namatay yung isa. Kaya dapat talaga ang buhay natin, hindi natin iaasa kahit kanino. Tayo gumagawa ng buhay natin eh. Tayo naggagawa ng kawalang yan. Alam mo naman ang agos ng ilog eh. Yung Sana ikabubuti natin, tayo gumagawa. Yung Oo. ikasasama natin, tayo rin ang gumagawa. Tayo yung gumagawa yun. Kaya dapat, huwag natin sisihin kahit sino. Ay, hindi. Wala. No, Nay, no? Walang kasalanan ng mga nakaupo. Yung iba, sinisisi nila eh. Ako, pabiyaan ng Diyos na sa kanila. Huwag na balang natin sa kanila. Nakasawa sila sa kayamanan ng kurang nila. Eh, mga naka. Ewan ko lang, na hindi marunong maawa. Pwede naman tayo magprotesta ng maayos eh. Yun, pwede. Hindi yung nakaraan, di ba na nakita niyo yung mga kabataan? No, inakay nila si Hindi Maganda, kawawa naman. Saka si Vice Ganda wala siyang karapatang magsalita doon sa Presidente Marcos. Tignan niyo muna ang sarili niya kung matino siya. Hindi ma'am, meron po kasi po nagbabayad po sila ng tax. Ito, Malaki po yung binabayad nila kaya hindi po natin sila masisi. kaya nga eh, lahat ng bag ba, Yung mga artista po natin, ang laki po ng binabayad nila ng tax. Kaya po hindi natin sila masisisi po. lahat sila. Hindi nila alam kung anong gagawin nila sa pera, sa sarili nila. Hindi sila makontento. Niraan yung dulce nila, gusto pa nila isip-check. Oo, no, hindi na lang maraming orphanage dyan no, na nangangailangan ng tulong. Oo, pero hindi nila pinapagod. Gusto nilang maging matino yung mga kabataan natin. Magtayo sila ng isang magandang programa para sa kabataan natin. Ano, bigyan ng
Ang bahay na hindi nagbebenta ng bahay. Yung iba, katulad sa lugar namin. Binigay ng pabahay na tiga-Balot, saka tiga-Bulacan, Cavite. Anong ginawa ng mga adik? Di nagbebenta yung bahay nila para may pampunan ng shabu. Dapat sinusuri din, no, Nay, no? Oo. Hindi basta rin bigay ng bigay. Oo, totoo lang. Ito mo sa lugar namin, binigyan ng pabahay na maayos. Anong ginawa nila? Binenta nila sa Bulacan. Bumalik naman sa dati kami sa akin. Ang akala na siguro nila, bibigyan pa sila ng huli ng pabahay. Samantala yung ibang pabahay na bigay. Yung iba, yung mga kapatid ko, maayos. Sila pa bumibili ng bahay. Ingatan nila yung bahay na bigay sa kanila, mga kapatid ko. Pinasayang po nila ng pabahay, no, Nay? Oo, karami na nagbebenta yung mga adik. Yung dapat mabigyan, di yung nabibigyan. Hindi na bibigyan. Kaso ang mahirap, nasa chairman niya kung bibigyan nila o hindi. Kasi, Kami nga ho, panahon pa ng Kastila, Maynila na kami nakatira pero wala kaming pabahay. diba? Yung iba dumadayo lang dito, binibigyan na ng bahay, binibenta pa Karami nila. mga taga Mindanao, taga Bisaya, taga Kapampangan. Hindi na kailangan ng bibigyan ng pabahay. Pero hindi naman po lahat siguro. Hindi, lahat. Kasi yung mga taga Maynila, wala. Gawa na taga Maynila magteka ng bahay pag bibigyan na yun ng gobyerno. Hindi gawa niya. Kaya tuloy hindi matapos-tapos po na, no? Oo, Ang tawag sa kanila mga professional squatter. oo, totoo yun. Tapos pag ano, sisisihin nila yung gobyerno. Gobyerno. Kasalanan din nila eh. Dapat nga pag binigyan silang pabahay, alagaan nila, no? Payamanin nila para sa mga susunod na henerasyon ng anak nila. Sinasayang po nila. Nasayang nila ang bigay ng iwas ng tao sa kanila. Ayun eh, meron na silang betinin. Meron na silang pabahay. At sa kanila yun eh. Hindi ako naniniwala nga walang hanap. Nasabihin nila, walang hanap buhay Dahil doon. naniniwala Eh nung pumunta nga sila dito sa Maynila, di nga nila alam kung ano hanap buhay Oo, nila, no? kaya nga eh. Nung ibinalik sila kung saan sila nanggaling, nag-ano sila ng kabubuhay nila. Nabubuhay nila. Sa tao yun, gagawa kang paraan. Oo. Hinihintay nila kasi. Pag hindi ka click sa hanap buhay na ano mo, hanap ka uling iba, di ba, Nay? Oo. Tulad nito, nagtsatsaga kayo i-try kahit umuulan. Sa tao naman yun. Kung hindi ka kikilo, wala kang kakainin. Diba? Gusto nila nakaano na lang Oo. sila, no? Ganon na nga. Pausuan tamad. Wala na silang ambag sa gobyerno. Wala. Mga perwisyo pa. Kita niyo yung ginawa nila sa mga kabataan nung nakaraan, no? Inakay nila sa mali. Nakakay nila sa mali. Ano, ang may gawa yun, half Chinese, half Filipino. Tinatawaran lang tayo ng Chinese. Yan ang gusto mangyari ng Chinese na magpatayang kayo. Ay, hindi naman po siguro. Gawa ko lang, mga ibang Chinese. Ganun ginagawa nila. Mga hindi naman po siguro mga ibang ano yan, mga ahensya na may gusto lang manggulo pero hindi naman po sila. Kaya nga, nilalason nila yung isip ng mga kabataan. Imbis na ipayo, ibang payo ginagawa nila pagkakamali. Kaya yung titig ng utang. Kaya kailangan po tayo pong mahihirap pag po tayo, kasi tayo po yung madaling naaakay nila eh. Lalo na po kailangan talaga busugin natin sa pangaral sa kapagmamahal yung mga anak natin para po hindi maaakay sa ganyang bagay po. Kasi pag ano po, ginusto rin po nila eh. Kaya kailangan po ang mga anak natin, maliit pa lang gabayan na po natin. Tayo na po magturo agad para po hindi maaakay sa mga maling gawain. Ano, yung pagkakay, nakakalimot sila magdasal. Sila ang kailangan natin. Dapat makaalala sila magdasal. Opo. Kasi mga anak natin, pag walang nakitang pagmamahal sa bahay natin, lalabas po yan. Oo, lalo Maghahanap ng ibang mga barkada na kung saan sila magpipit. Kaya kailangan tayo palang mga magulang po, simulan na natin, no? oo, simula sa maliit, nagsasama pagkayan. Kaya po yung mga nangyayari po sa atin, huwag natin po isisi kahit kanino man. Tayo po yung gumagawa ng ano natin. Oo, sarili natin. Ikabubuti saka ikapapahamak ng buhay natin. Ito yun. Ito. Di ba, Nay? Oo. Ito ang papahamak sa sarili mo. Alam mo naman yung sanang ilog na pa rin eh, huwag ka magpapahalit sa ano. Yung po yung nangyaring nakaraang rally, nasangkot ang mga kabataan, yung po yung isang example na sabihin na po natin, pasensya na po sa tatamaan, napabayaan ng mga magulang. Ito.
ang mga magulang dapat po ang sisihin sa mga yan, hindi po sila matutulak sa ganyang gawain. Kung hindi nila, Opo, kung hindi po nila pinabayaan at inasikaso dapat nila ng maayos yung mga anak nila, hindi po madadala sa ganyang gawain. pinasusunod. Kaya kita nyo po, yung ibang mga naghahanap buhay lang na perwisyo po, At yung ano, sobrang diba o? Opo, yung mga pulis po, siya po yung nangangalaga sa atin, hindi po sila kalaban natin. Sila po yung pumuprotekta sa atin, yun na nga sila pinagbalingan. Habang nagrarally sila, nagkakagulo, yung mga kurap nanonood lang ng TV. Kukuya-kuya ko sa air condition na mabahay nila, napatawa-tawa lang. Oh. nakaamoy lang sandap na Oo. Kaya po tayong mahirap. Kailangan po sa atin pa lang po, magmula yung ano natin para hindi agad-agad tayo naaakay sa mga ganyan. Katulad nyo po, ayan. Meron ho kayong magandang hanap buhay, hindi ho kayo ma-attack niyan. Kasi nga, isipin nyo, sasama ako dyan, eh sayang naman yung kikitain ko. Oo. Kaya yung mga karamihan po dapat to, umpisahan nila sa sarili nila. Kung paano mauunlad Yun nga, buhay nila. nagtitinda tayo. Pag siyempre, i-clearing tayo. Kailangan po, maghanap tayo ng lugar na dapat na tamang pagtitindahan, paghanap buhay. Yung iba naman kasi, pumipesa sa mga maling lugar. Oh, bawal. Bawal. Bakit? Pag bawal, bawal. Kaso, bumabalik naman. Pasaway. Minsan, pulis na inilis din. Kasi yung ano, di ba? Aasar din. Dahil sa kapulisan. Ay, sa kanila sa linis. Salamat na sa maikling kwentuhan po natin. Okay. Salamat din sa Opo, inyo. may natutunan po ako sa inyo. Okay lang. Gusto ka na lang saan sa Diyos. Gano'n lang kami ngayon para makakuha uli kayo ng pasahero sa lilikuan niyo po. Minsan, doon kayo liliko, di Kung ba? saan po kayo liliko, doon po kayo, di ba na? Okay. Opo, sige po. Doon na lang po kami. Okay. Thank you, Nay. Shoutout kayo, Nay, sa mga... Ano masasabi niyo sa mga magulang na katulad niyo po? Huwag kayong gumaya sa magulang na hindi walang respeto sa mga anak. Gayahin yung magulang na hindi ka tatawa sa inyo na suporta, yun ang gayahin ninyo. Pero huwag yung gagawin ng ginagawa sa inyo na magulang ng pagkakamali. Dahil katulad na maraming bisyo, mga gaya, huwag yung gayahin magulang nyo. Alam nyo tama o mali. Okay lang po. Bye-bye lang. Thank you po, Nay. Ito po, bahid namin. Thank you, Nay. Thank you po. Pa na tayo nga. Diretso tayo. May pasukan ba dyan? Wala. Iikot pa tayo. Sumainyo
pala may pasukan. At sumairin, ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. papuri sa iyo, Panginoon. Bawal pala pumasok. Isang araw, samantalang nananalangin mag-isa si Jesus, lumapit sa kanya